ang malaking katanungan dito, sino kaya ang kakampihan ng mga kambaldiwang ito? Ang mga Sangre ba? O si Mitena? Ako lang ba yung nahahabaan na talaga sa hide and seek ni na Pirena at Tera dito? So feeling ko tuloy magkakaroon dito ng eksena, siguro posible to, na magkaroon ng Yvtre versus Bathalang Emre. Nakita ulit natin kung gaano ba kasulsulera si Anaka dito. Galing niyang mang brainwash, no? Mukhang nag-start na yung pagtitinginan ni Dea at Adamos dito. Para bang pinapamukha niya dito kay Bathalang Emre na isa siyang walang kwentang Bathala. Alam ko na marami sa inyo mga Encantadicts ang excite na sa recap natin for today's video sa week 8 ng Encantadia Chronicles Sangre, dahil ang daming ganap din sa week 8. May mga eksena tayo na dapat talaga na alamin at gusto kong malaman yung mga insights nyo about that for today's video, guys. So, pumasok na nga tayo sa Devas Arc. Nakita na natin si Emre, ang mga Yvtre, at the same time, patuloy pa rin sa paghahanap. Ang tagal, no? Si Pirenas kay Tera dito. Kaya naman, yun yung mga pag-uusapan natin for today's video. Abisala mga Encantadicts, ako pala si CJ. At sa channel na ito, kung bago ka, gumagawa pala ako ng mga commentary at mga reaction videos. So, hindi natin patatagalin to, guys. At simulan natin ang recap ng week 8 ng Encantadia Chronicles Sangre. Diba nung first week ng Sangre, may mga katanungan tayo na naisip, gaya na lamang yung pagkamatay ni Ibaro, biglaan na lang siyang namatay. At the same time, yung paghahanap natin kay Lyra kung nasaan siya nung burol ng kanyang ama. So, sa week 8, nasagot na yung mga questions natin yon dahil ikinuwento lang naman dito sa week 8 ng Sangre yung mga naiwan nating questions nung first week. And na pagtanto natin at naunawaan na natin na pumanaw si Ibaro dahil hiniling niya kay Emre na madeds na siya dahil sa labis na lungkot at depression na naranasan niya sa pagkawala at paglisan ng minamahal niyang si Sangre Amihan. At kaya pala wala si Lyra sa burol ni Ibaro dito ay dahil hindi siya na-inform na nadeds na pala yung tatay niya, kaya wala siya dun sa burol. And yun, nagka-family reunion sina Amihan, Ibaro at si Lyra sa Devas. Pero kahit na nagkita-kita na yung family nila, ay tila may nabubuong puot at pag-aaklas ng mga Yvtre laban kay Emre dito. Napansin natin, di ba, sa pagkukwento ni Amihan sa mga nasaksihan niya mula sa Devas, sa mga nangyayari sa Encantadia, ramdam natin yung lungkot sa boses niya, no? Dahil nga sa nangyari sa Encantadia at sa mga kapwa niya diwata. May eksena pa nga dito sa week 8 na nakipagdebate si Amihan, di ba, kay Emre patungkol sa hindi pagpigil ng ni Bathalang Emre sa mga kaganapan sa Encantadia at para bang pinapamukha niya dito kay Bathalang Emre na isa siyang walang kwentang Bathala dahil pinabayaan niya yung mga Encantado. Kahit si Lyra, no, kung nakita natin, parang question niya rin yung presence ni Emre dito at parang hindi siya nagtitiwala kay Bathalang Emre. Si Gaia, di ba, yung anak ni na Akil at Danaya, na nakiusap din siya kay Emre na kung pwede ay ibalik siya sa Encantadia kasi feeling niya hindi pa niya talaga time para mag-Devas or pumunta sa Devas. Ang sakit kasi nung part nila, no, na parang naging kasangkapan lang sila ng lahat ng mga pangyayari para lang sa bugna ni Tera. Nagkaroon din sa week 8 ng flashback sa mga pumanaw na Encantado gaya ni Amihan, ni Ibaro or Ibrahim, and then Gaia, maging si Lyra, at may patribute pa nga dito kay Cindy as a batang Cassandra. At dahil nga nakita lahat yon ni Amihan, ay ganun na lamang yung galit niya at pagsusumamo kay Bathalang Emre dito. Pero dahil batas nga si Emre sa Devas, ay wala rin siyang nagawa. Feeling ko tuloy magkakaroon dito ng eksena, siguro posible to, na magkaroon ng Yvtre versus Bathalang Emre. Kasi parang hindi satisfied yung mga Yvtre sa ginawa ni Emre at yung kapabayaan ni Emre din sa nangyari sa Encantadia. Kaya sila na mismo, silang mga Yvtre na mismo yung kikilos dito. Pero for sure, hindi rin magiging madali yung pagbaba nila sa Encantadia kung sakali man na
gawin nga ni Amihan yung plano nila. Kasi sa babala ni Emre, diba, na once na bumaba sila sa Encantadia, tapos wala ang pahintulot ni Emre, hahabulin or susundan sila nung mga tagalagas ng mga Ivtre na galing Valaak. And the worst case scenario ay mapupunta sila sa Valaak. Sa mundo naman ng mga tao, ako lang ba yung nahahabaan na talaga sa hide and seek ni Pirena at Terra dito? To be honest, nakakabagot yung ilang eksena dito sa may week 8 ng Encantadia Chronicles Sangre. Hindi na talaga natapos, no, yung mga paghahanap at mga senaryo sa kulungan. Buti na lamang talaga at brainy si Pirena dahil humingi na nga siya ng tulong sa mga elemento sa mundo ng mga mortal para tumulong sa paghahanap at pagbibigay ng impormasyon sa mga kapwa elemento kung nakita ba nila or kung mahanap nila si Terra dito. Di mas napadali nga yung paghahanap dito kay Sangre Terra. Pero mukhang pinapatagal ng writer yung paghahanap ni Pirena at yung paglalapit nila ni Terra. Feeling ko tuloy sa bare months na magkikita itong mag-Ashley kasi sobrang tagal, gagi. And speaking of Terra, nireveal na rin niya kay nanay-nanayan niyang si Mona at nalaman na rin ng lolo niya na siya si Sangre or yung tagapagligtas dito sa may distrito sa East. Sa kabilang banda naman, mukhang nag-start na yung pagtitinginan ni Dea at Adamos dito, 'di ba? Kung nakita natin yung eksena dito na binigyan niya ng gamot para mabilis na maghilom yung sugat ni Adamos. At nakita ulit natin kung gaano ba kasulsulera si Anaka dito. Galing niyang brainwash, no? Kaya from this, although hindi nagpa-brainwash si Mitena ngayon, alam natin sooner or later ay pagtataksilan siya ni Anaka. And may mga theory akong mga nakikita at nababasa na posible na yung setro na hawak daw ni Mitena ay kay Anaka talaga. Interesting yung part na yun, ha. Overall, ang masasabi ko lang talaga base sa mga flashback at sa mga kaganapan dito sa may week 8, ang pinaka may sala talaga dito ang nakakabwiset na brilyante ng hotdog ni Aljur. Imagine kung hindi siguro nagamitan ng brilyante ng hotdog si Amihan dito, hindi magiging ganito yung kwento ng Sangre. Ito talaga yung greatest what if at never forget moment natin. And yun, sa susunod na linggo, lalabanan nga kaya ni Adamos ang kapwa niya Encantado? Makakatakas na rin kaya sina Flamara at iba pang bihag mula sa piitan ni Mitena? Ano kaya din yung magiging kapalaran ng batis ng katotohanan sa patuloy niyang pagsisinungaling? At nakita na rin natin ang mga kambaldiwa ng mga brilyante ng apoy at tubig na sina Alipato at Agua. At ang malaking katanungan dito, sino kaya ang kakampihan ng mga kambaldiwang ito? Ang mga Sangre ba? O si Mitena? And yun, maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa pag-recap natin sa week 8 ng Encantadia Chronicles Sangre. Kayo, ano ang eksena or kaganapan sa may week 8 ang napawaw or napatanong? For sure, may theory din kayo dito about sa week 8 ng Sangre. Let me know guys in the comment section. At ito na nga ang pinakahinihintay nyo na moment dahil magsha-shoutout na tayo ng ating mga avid viewers dyan. So, eto na ang ating mga shoutout of the week. Shoutout kay Lori Andrade. Shoutout sa'yo, Lori Andrade. The same time kay Mary Rose San Pedro. Shoutout sa'yo, Mary Rose San Pedro. And lastly kay Veronica Gallardo. Ayan, shoutout sa'yo, Veronica Gallardo. Yun, i-plug ko na rin ang mga ibang social media accounts ko. So, kung hindi ka pa rin nak-follow sa aking TikTok and Facebook account, don't forget to follow me on my other social media accounts. Yang mga nakikita nyo sa screen. Thank you for watching everyone. Kung hindi ka pa rin nakasubscribe sa channel ko, don't forget to hit that subscribe button and that notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko pa. This has been CJ guys, your man of letters. Stay safe and stay motivated. Thank you for watching. Bye-bye!